Guys, for today's video, medyo it's a sad news to share to everyone. But tingnan natin kung may brighter side ba. Ewan ko. Pero I'm sure na hindi lahat matutuwa dito sa update ni SeaBank. So, may panibago daw. May panibagong changes sa interest rate ni SeaBank. Matutuwa ba kayo dito? Well, tara, pag-usapan natin yan. Sit back and let's discuss. Coming right up. Hi guys, this is Pat and you're in Pat Quintos Review TV. So if you're new here, my channel, I do reviews about personal finance na meron akong experience or meron na akong knowledge na ginawa ko na yan ng videos and playlist na makita nyo dito sa taas. At kung bago ka dito sa channel ko, you may want to consider subscribing to my channel. Okay, well, everything comes to this point talaga. Wala talagang pang matagalan sa mundo. Change is the only constant here in the earth. Yan masasabi ko. Anyway, ano ba itong update with SeaBank? Okay, ito basahin natin. Sabi niya, adjustment of savings account interest rate. Starting August 7, 2025, account balances up to 1 million will earn interest at 3.5% per annum. While amounts in excess will continue to earn 3% per annum. Credited daily, withholding tax on interest still applies. I-dissect natin. Medyo sort of positive scripting to na hindi na bigyan ng emphasis yung concern talaga dito. Ano ibig mo sabihin, Pat Quinto? So, currently, ang interest rate ng SeaBank ay naglalaro yan sa 4%. So, yung amount ng deposit nyo with SeaBank from 0 pesos up to 400,000 pesos ay nag-earn yan ng 4% per annum. While anything in excess of 400,000 pesos ay mag-earn yan ng 3%. Okay. So, positive scripting muna. So, sabi ni SeaBank dito is, hindi na 3% ang ma-earn ng pera mo more than 400,000. Kaya na mag-earn ng 3.5%. So, from current na 3%, tinaas natin yan to 3.5% ng up to 1 million. Which is very good talaga. Totoo yan. However, affected din ang deposit kung 400,000 and below. From 4%, magiging 3.5% na lang ang ibibigay sa mga deposit natin. Ibig sabihin lang neto, nagbaba sila ng interest rate sa mga maliliit na value na deposit and then i-rewardan ka with an additional 5% sa mga matataas na deposit. So, kung medyo hindi naman kalakihan ng pera mo at nasa 100,000, less than 100,000, 200,000, up to 400,000 lang, medyo downgrade to para sa inyo. Pero kung ang pera mo naman dyan ay up to 1 million, sort of upgrade din to sa atin. So, paano natin malalaman? I-calculate natin. So, currently, kung magka-calculate tayo, ito, meron silang calculator dito. Let's say na ang 1 million mo with the current interest rate na 4% sa 400,000 and then 3% sa 401,000 pesos and above, ito po yung magiging interest. So, ang interest per day na matatanggap mo ay nasa 74.52 pesos daw per day and then per year, abot ng 27,200. Or sa 30 days, it's 2,235. Pero kung i-implement na to, magkano ba? I-calculate na natin yung 1 million sa 3.5% times 0.035, 35,000, multiply natin by 0.80. So, nasa 28,000 pesos ang yearly interest. And kung i-divide po natin yan by the day, nasa 76.71 pesos. Basically, nag-increase po by 800 pesos ang implemented changes at dito sa 3.5%. Pero, paano 400,000 lang ang pera mo? Di mas lumiit. Kung kakalculate natin ang 400,000 times 0.035 times 0.8, 11,200. I-divide po natin yan by 365 days. Nasa 30 pesos and 68 centavos. Calculate po natin dito yung 400,000. So, sinasabi po dito na 35.07 po ang kikitain ng 400,000 nyo on a daily basis right now at 4% interest rate. Medyo malaki po yung binaba. 4 pesos above po. Kung per annum po natin titingnan, 11,200 comparing sa 12,800. Medyo apektado po talaga yung mga may maliliit na deposit with SeaBank. So, may magagawa ba tayo? Well, wala naman tayong magagawa. Kung mag-stay kayo kay SeaBank, then yan po yung may experience natin. Tapos, kung maghahanap naman kayo, meron namang ibang mga banks and online banks right now na may mas mataas na interest, which will just cover na lang sa susunod na video. Dito, more on kay SeaBank tayo. For me, kung ako lang tatanungin nyo, medyo nakakalungkot po yan. Nakakalungkot po talaga. However po,
with the strategy na ginawa ni Cbank, para siyang si GCash eh. Si GCash dati, nung nagsisimula yan, ang dami niyang pa-vouchers. Hinuhook niya yung mga tao na gamitin yung service ni GCash. Until sabi ni GCash na, "Ops, it's time. Charge na namin kayo kasi na-experience nyo na naman yung service namin na libre." Until now, di ba, gumagamit pa rin tayo ng GCash. Nagbabayad tayo sa mga transfer natin, di ba? So, parang ilapit mo yan sa strategy din na ginagawa ni Cbank. So, sabi ni Cbank na, di ba? Nung simula tayo with Cbank, ito yung mga interest rate natin, 6%, daily crediting, tapos only bank transfer. O ngayon, medyo binaba lang namin, medyo 15 na lang. Pero may libre pa rin, di ba? As in, hinuhook tayo. Parang nagbibuild ng loyalty na tipong kahit medyo pakunti-konti ang bawas, sasabihin na lang ng mga loyal na subscribers or consumer na, okay lang naman, medyo maliit lang. Hindi natin napapansin na from 6%, ang laki na ng binaba. But then again, itong interest rate na matataas is promo rate lang naman talaga. Hindi siya pang matagalan. Kung isipin naman natin, nagbababasa na sila ng interest kasi medyo baka may financial struggle sa loob. Well, hindi naman din po. Based dito sa latest data coming from Central Bank of the Philippines, nasa top 10 pa rin naman po si Cbank in terms of asset, equity, deposit, yan. Medyo mataas pa rin naman po. So, hindi siya yung bangko na nagbababa na, nagtatanggalan ng benefit dahil kailangan na magtipid. Siguro for me, na-reach na ni Cbank yung target goal nila, target number of depositor, target deposit amount. That's why medyo iniiba nila yung strategy. And kung mapapansin nyo, ang dami pa rin namang mga promotions na binibigay ni Cbank. Like yung mga cashback pag gumamit ka ng QR, cashback pag gumamit ka ng ATM card, so on and so forth. So kahit papano, kahit binawasan nila yung benefit na nakukuha mo, still, I think, beneficial pa rin ang pagkakaroon ng Cbank account. So just in case na wala pa kayong Cbank account at gusto nyong ma-experience sa magbangko with Cbank, please use my referral code PATQUINTO para pag nag-deposit ka ng 1,000 pesos and let it stay there for 3 days, parehas tayong magkakaroon ng reward. Magkakaroon po kayo ng 50 pesos reward by just depositing 1,000 pesos. O di ba? Nag-deposit ka lang, kikita pa yung dineposit mo by the interest, and then meron ka pang reward na around 50 pesos. Diba? Saan ka pa? Please use my referral code PATQUINTO. For our question of the day, I know customer loyalty will play a big part dito kay Cbank. Sa tingin nyo, marami ba ang magiging loyal pa rin sa paggamit ng Cbank? Or feeling nyo, maglilipatan na naman ng bangko ang ibang mga tao? Ano sa tingin nyo? Let me know sa comment section sa baba at may chance kayong manalo ng 1,000 pesos sa ating weekly GCash giveaway. And syempre sa ating cellphone giveaway, last na to this August. So ano pang hinihintay nyo? Comment na below. Yun lamang po for today's video, but before we end this video, mag-shoutout po muna tayo at shoutout kay Ian Jan Sandoval at Ian Jan Sandoval D2S. Sabi po niya, pa-shout out. I am always watching your content, Sir Pat Quinto. So informative po at marami akong natututunan sa mga contents na upload mo. Salamat po. At Ian Jan Sandoval, shoutout po sa inyo. Thank you rin po sa patuloy na panonood at pagsuporta sa aking mga videos at ang aking channel. Maraming salamat po. I hope you like this video. Leave a thumbs up, and if not, wala namang problema dyan, but continue to support me by subscribing to my channel by clicking the subscribe button and also the bell button sa subscribe para makareceive kayo ng latest notification sa lahat ng upload ko. Again guys, this is Pat Quinto and you're in Pat Quinto's Review TV. Bye-bye!